Day everyone, today I will discuss about water quality in aquaculture. So alam naman natin na ang water quality is bakit nga ba mahalaga? Isa ito sa pinakamahalagang factors na nakaka-direct effect dun sa isang isda sa kanilang paglaki, sa kanilang survival, and then yung mga product quality, first growth, and feed conversion. Kasi ang isda is nagda-digest sila ng pagkain. Kapag maganda yung tubig mo or nasa good condition, so this means kaya nilang lumaki ng mas mabilis. Kasi nakakaya nilang i-consume yung mga less feed. Second is yung kanilang health and mortality. Kapag ang poor water quality ng isang aquaculture is naka-apekto sa isang isda, maaari silang ma-stress, and then mapapahina nito yung kanilang immune system, and then doon na sila lapitin sa isang diseases. Lastly, kapag ang water quality mo is hindi maganda, syempre maapektuhan nito yung product quality. Kasi mas maganda, mas healthy yung fish mo. And then, syempre lalaki sila ng maayos. So, next slide is water quality parameters. So, meron itong 4 na parameters. First is temperature. Kasi nga temperature is nakaka-affect sa metabolism ng isang isda. Kapag ang warm water, na-speed up nito yung metabolism. Kapag malamig naman yung tubig mo, maaaring mag-slow growth yung isda mo. Kapag ang pH measure mo is naging acidity or alkalinity, kasi most fresh water is nag-grow siya nagre-range lang siya sa pH level na 6.5 to 8.5. Kasi ang salinity is mahalaga sa isang marine and brackish water species kasi nga ito'y help para ma-maintain yung kanilang osmotic balance. Kasi dito, ang dissolved oxygen or DO is one of the most mahalaga din kasi nga ito yung kailangan ng isda para sa kanilang oxygen or respiration. Kaya natin, kailangan din nila ng hangin. Kasi nga, halimbawa, ang milkfish kasi kaya nilang mag-thrive in brackish water. Kapag sa fresh water naman, yung tilapia, hindi niya kayang mag-survive sa very salty water. So, next slide is nitrogen cycle. So, sa isang pad kasi or tank, yung fish is continuous lang yung nagpo-produce ng waste. Mainly, ito yung nagpo-form ng ammonia. So, yung ammonia is highly toxic siya sa isang isda. So, dito yung beneficial bacteria is nagko-convert siya sa nitrite, which is also toxic. And another group of bacteria is nagko-convert siya into nitrite, into nitrate. So, ito yung much less harmful. So, kailangan natin makontrol lang yung nitrogen by, kailangan magpapakain lang tayo ng tama lang siya. And then, ma-maintain natin biofilters. And then, yung mga water exchange regularly. Kasi nga, sa isang recirculating aquaculture system, kailangan din ng biofilters para ma-contain nila yung beneficial bacteria into, para ma-remove na din mga toxic ammonia. So, dito yung next slide is solid waste management. So, kapag ang fish waste o mga leftover fish na settle dun sa ilalim ng ponds or tanks, yung mga waste na to is kaya nila mag-consume ng oxygen, and then dun sila ma-decompose, and then dun na mabubuo yung mga harmful bacteria. So, 3 important methods na para ma-remove natin yung mga waste. First is sedimentation tanks. So, dito na-allow yung mga heavy particles para dun sila ma-settle. And then next is mechanical filters. So, tinatrap nila yung solid waste. Next is yung biofilter. So, dito nila sinusupport yung beneficial bacteria. So, ito yung nagre-remove ng toxic na nitrogen compounds. So, example, yun nga, kapag yung mga excess speed natin is hindi na-remove dun. So, natutunaw sila dun, nabubulok. And then, yun na yung nagpo-produce ng ammonia. So, syempre, nire-reduce ito yung water quality. So, next is harmful algae blooms. Yung harmful algae blooms is nangyayari siya kapag yung excess nutrients, especially sa nitrogen and phosphorus, nagko-cause siya ng pagbilis ng pagdami ng algae. So, kapag masobra na tayo sa algae, nabablock siya na yung sunlight, and then nagko-consume na siya ng oxygen. Habang ito yung namamatay, dito yung namamatay na isda.
kasi nasa harangan nila yung sunlight. So, kailangan natin dito maiwasan yung blooms. Sa pamamagitan na kinokontrol natin yung feeding natin, and then nire-reduce natin yung nutrient discharge. So, kailangan din natin ma-maintain yung water quality flow. And then, gumamit tayo ng isang natural filtration. So, during an algae bloom kasi, dito nagkakaroon ng emergency action. Nag-i-increase sila. Kailangan na nating i-increase yung aeration. And then, kailangan na natin magpalit ng tubig. So, example, yung some fish in the pond, kapag naging yung tubig nun is nag-dark green na kasi nga excessive algae na siya. Kasi sa gabi, yung oxygen levels is nagdo-drop yan ng mabilis. So, yung mga isda is pumupunta sila sa surface para mag-take or huminga. Next slide is disease prevention. So, yung good water quality naman tayo is one of the best way para ma-prevent yung mga fish diseases. Kasi nga, pag stable yung water mo, syempre, nare-reduce na din yung stress ng isda, and then, strengthen nila yung fish immune system. So, kapag meron din tayong proper filtration like UV sterilizers and ozone system, so nare-reduce din ito yung mga harmful microorganisms. Lalo din yung biosecurity, kailangan natin ma-practice as kailangan disinfect natin yung equipment, and then kino-quarantine natin mga new fish para ma-prevent yung disease spreading. Example, kapag yung new fingerlings is na-place mo siya into direct sa pond na hindi mo kina-quarantine, so they may introduce a bacterial infection dun sa entire stock mo. So, next is modern aquaculture technologies. Dito na yung mga kailangan, mga automated machine, sa pag-data analytics, sa mga real-time sensors, no, para mapabilis yung trabaho natin. Marami ng monitoring technologies na kailangan natin gamitin para sa ating water quality test. So, kapag gusto natin malaman yung dissolved oxygen, gumagamit lang tayo ng DO meter, and then kapag pH temperature na, yun nga, pH meter. So, dito na natin malalaman kung good pa ba yung water natin. Siyempre, pag nalaman na natin yun, i-data na natin yun, gagawa na tayo ng action para magkaroon tayo ng magandang water quality. So, next is yung mga practices na kailangan nating ma-maintain. So, routine testing. So, kailangan mo nga i-check yung DO and temperature weekly, and ganun ng pH para yung ammonia, nitrite, ay hindi siya tumagal doon sa tubig kasi nga maaaring patay nito yung isda mo. And then next is yung feeding stock management. So, kailangan din match yung feed rates mo para ma-consume lang nila yung feed mo, and then hindi ka mag-overstocking. Lalo na sa feed mo, kailangan control mo lang siya kasi kapag sobra din at hindi na nila nakakain, nagtiturn ito into ammonia. So, kailangan din natin yung redundancy response. So, kailangan natin mag-back up ng aeration para kung sakaling mababa yung dissolved oxygen sa isang pond is mapapanatili lang nito. And then, mga power emergency protocols para dun sa mga iba pang kailangan mo. And then, next is yung continuous improvement. So, kailangan natin magkaroon ng monitoring data para ma-reduce din natin mga inputs and ma-improve natin yung sustainability. Kasi sa isang aquaculture is kailangan maganda yung water natin kasi doon nagsisimula lahat para hindi magkasakit yung isda mo. Siyempre, kapag namatay yun is, halimbawa business ka, malulugi ka din. And then, this is future trend sustainable water management. Kailangan natin mga advanced treatment, and then mga integrated multi-trophic aquaculture or IMTA using press and shellfish para ma-recycle yung nutrients. So, pag na-adapt natin yung mga ganitong technologies, maaari nitong ma-reduce yung environmental impact, and then napapa-improve nito yung long-term profitability. That's all for today. Thank you.